Hey guys, in this lesson, we will learn about rotational kinetic energy. So, ma-derive ta sang formula sa kinetic energy sang isa ka rotating rigid body. And we will also learn the concept of the moment of inertia. So, suppose mayroon ka sang isa ka rigid body o nga random nga shape. Okay, let's say mo na And of course, mayroon siya mass. Okay, so let's say mayroon sa gamay nga thickness. Oops. Kaya mo na siya, nan. So, are, meron siya thickness. Okay. Kaya mo na eh. So, let's say, nag-rotate siya about an axis, let's say, around dire. Okay, let's say mo na ang iyang ginarotatean nga axis. Alin dire. Okay. Okay, dire. Okay. Okay, so let's say nagatiyog isa. So, let's say sa dire nga direction. So, ang gusto tadi makuha is kung gusto ta ma-solve kung pila ang iyang kinetic energy. So, para mahimo ta na, ang atong himuon is we divide this rigid body into many individual nga particles. Then, kada particles, kuhaon ta ang iyang kinetic energy. Then, after sina, i-add ta ang tanan nga kinetic energy sa tanan nga particles, then that would be the total kinetic energy sa sini nga rigid body. So, let me show you. So, let's say, amo ni ang gusto ta makita. Let's say, amo ni particle nga kuhaan ta for now. So, let's say, ang ini nga particle, mayara siya mass nga m sub I. And let's say, ang ini nga particle is or has a distance r sub I sa halin sa axis of rotation. So, since nag-rotate siya sa counterclockwise direction, so, this will mean nga ang velocity sang sini nga strip or sang sini nga particle is sa dire. Okay, so v sub I. So, ang iyang trajectory is something like amo ni. Nan. Okay? Pakita sa dito. So, we know nga ang kinetic energy sang isa ka particle is equivalent to 1/2 times iya nga mass times velocity squared. So, sa sini nga particle, ang iya nga R ni siya R. So, ang iya nga kinetic energy is 1/2 times iya nga mass nga m sub I times v sub I nga velocity squared. Okay? So, ang atong goal sini is gusto ta mabalaan ang iyang kinetic energy in terms of rotational quantities. So, we know nga ang velocity sang isa ka object nga naga-rotate about an axis is equivalent siya sa radius or sa distance halin diri pa kadto sa dire times the omega or the angular velocity nga naka-radian per second ang unit. So, this is the angular speed or the angular velocity. So, substituting sa dire, we have ang kinetic energy is equivalent to 1/2 times m sub I times r. V sub I is r sub I. So, distance ng particle from the axis of rotation times omega sub I tapos naka-square sila nga duwa. Okay? Or, simplifying, we have the kinetic energy is 1/2 times m sub I times r sub I squared times omega sub I squared. Okay? So, this is only for for one particle.
So para makuha ta ang total kinetics ng ini nga rigid body, then ang himuon ta is to add tanan nga kinetic energy sa tanan nga particles. So magawa sina is kinetic energy nga total will be equal to 1/2 times, kaya nga 1/2 ipagbuhat na lang, then we have the summation of the masses times the r sub I, okay, naka-squared, then omega sub I naka-squared. So bali gina-add ta ang individual nga mass tapos i-multiply ta siya sa individual nga distance from the rotational axis, then i-multiply din siya sa square sang ilang angular velocity. So amo ni siya. So since sa rigid body tanan nga particles naga-rotate at the same speed nga angular speed, same ang ilang radian per second nga speed, then ang are pwede ta ni siya ma-factor out. So kinetic energy nga total will be equal to 1/2 times the summation of m sub I times r sub I squared. Okay? So, sila lang yung ibutang na sa summation, then we have omega squared. So, amo ni siya ang total kinetic energy. So, ang are, ang m sub I times I sub I squared, so m sub I times r sub I squared, may ari ni siya special nga name sa classical mechanics. So, again, we have to take note nga ang are, nag-refer ni siya sa individual nga particle nga m sub I times I sub I squared. So, ang ini nga quantity is called the moment of inertia. Moment of inertia. So, moment of inertia ni siya sang individual nga particle. Okay? So, para makuha ta ang total moment of inertia sang sining rigid body, then we have to add the individual moment of inertias sang mga particles. So, it has it is designated nga letter I. So, moment of inertia sang total nga particle or sang rigid body is the summation of amo ni siya. Individual nga masses multiplied sa individual nga distances nila from the axis of rotation squared. So, amo ni siya ang total nga moment of inertia. So, ang moment of inertia is amo ni siya ang hambal or nagahatag sang or naga-quantify kung ano kabudlay or ano kabudlay iparotate ang isa ka bagay. So, from Newton's law, we have F equals ma. So, the more nga mas taas ang mass sang isa ka object, the more nga pabudlay siya ipa-accelerate. Okay? Ang diri naman sa moment of inertia, the more nga gataas ang moment of inertia about an axis sang isa ka bagay, the more nga budlay siya ipa-rotate about that axis. So, amo na siya ang moment of inertia. So, sa translational motion, that is the mass. Sa rotational motion, that is the moment of inertia. So, take note nga ang moment of inertia, so, naga-change if the axis is also change. Since ang moment of inertia is dependent siya sa distance sa axis, then that would affect the moment of inertia nga value if ang aton nga rotational axis is ay lohon ta. So that is the moment of inertia nga difference. Ang mass is the same, ang moment of inertia nakadepend sa axis.
So from this equation, we have the kinetic energy total is equivalent to 1/2 times, this is the moment of inertia, times the omega squared. So omega again is the rotational velocity or rotational speed in radian per second. So in SI unit, since mass is kilogram and ang aton nga distance is meters, so ang SI unit sang moment of inertia is kilogram meter squared. Okay, so that is the moment of inertia. Or in a more strict nga or in a more strict nga sense, we can say ang moment of inertia is equivalent to the integral of the infinitesimal nga mass, okay, amo na siyang mass, times the square sang distance from the rotational axis. So, amo na siya ang moment of inertia. So, in the next nga video, we will solve sang simple nga problems related sa kung paano mag-solve for the moment of inertia sa isa ka rigid body. So, take note nga ang moment of inertia naton na-derive siya from the kinetic energy. So, this is very useful lesson sa mga future nga mga lessons sa rotational dynamics. So, for recap, amo ni siya ang moment of inertia. I-sum ang tanan nga moment of inertia that would become the equivalent nga moment of inertia sa isa ka rigid body. And the rotational kinetic energy sang aton nga rigid body is equivalent to 1/2 times I, rotational the moment of inertia times the square of its rotational speed in radian per second. So, that is all for now.